Mga idolo, kung bibigyan ka ng halos $49 million, tatanggihan mo ba? Halos imposible, di ba? Pero may isang NBA superstar na ginawa ito. Hindi lang siya tumanggi sa halos $49 million. Gumawa pa siya ng NBA history sa pinakamalaking salary cap na nakita ng liga. Pero ang mas nakakagulat, may isang rookie na hindi pa nakakapaglaro kahit isang NBA game. Pero mas malaki pa ang kikitain kaysa sa nakuha ni LeBron noong panahon niya sa Miami Heat. Ano ba talaga ang nangyayari sa NBA? Alamin natin. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lang dito sa channel natin, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe dahil araw-araw tayong may NBA updates, breaking news, analysis, at ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking balita ngayong off-season. Hindi trade, hindi injury, kundi ang desisyon ni LeBron James na mas piliin ang championship kaysa sa pera. Matatandaan mga idolo na pumirma si LeBron James sa Philadelphia 76ers. Sa loob ng mahigit 2 dekada sa NBA, halos lahat ng records ay nahawakan na ni LeBron James. All-time leading scorer, most All-NBA selection, most playoff points, at ngayon, isa na naman ang nadagdag pero hindi ito tungkol sa points, hindi rin tungkol sa assist, kundi tungkol sa pera. Noong nakaraang season, kasama ang Los Angeles Lakers, kumita si LeBron ng mahigit $52.63 million. Pero ngayon lumipat siya sa Philadelphia 76ers, tatanggap lamang siya ng humigit kumulang $3.88 million. Ibig sabihin, halos $48.75 million ang isinakripisyo niya. At ayon sa mga ulat, ito na ang pinakamalaking single season salary reduction sa kasaysayan ng NBA. Isipin mo yun, sa edad na 41 years old, isa pa rin siyang malaking superstar. Pwede pa sana siyang habulin ng malaking kontrata, pero pinili niyang isang tabi ang pera. Bakit? Dahil malinaw ang goal niya, keep NBA championship. Sa puntong ito ng karir ni LeBron James, hindi na pera ang kulang. Billionaire na siya. Marami siyang negosyo. May production company, may investments, may sariling brand. Kung tutuusin, hindi na magbabago ang buhay niya kahit kumita pa siya ng panibagong $50 million. Pero ang isang bagay na hindi mo basta mabibili ay ang legacy. Isang championship lang ang maaaring magbago ng usapan ng GOAT debate. Kapag nakakuha siya ng ika-5 ring sa panibagong team, mas lalo lamang lalakas ang argumento ng kanyang mga supporters. Pero kung ikaw ang tatanungin, kung ikaw si LeBron James at may pagpipilian kang $49 million o isang NBA championship, ano ang pipiliin mo? Type mo sa comment, Team Money o Team Ring. Excited akong basahin ang opinion ninyo mga idolo. At pag-usapan din natin, Shaquille O'Neal defends LeBron. Marami ang nagsabing, ring chaser daw si LeBron, na sumasama raw siya sa stock teams. Pero hindi lahat ay sang-ayon dito. Isa na rito ang NBA legends na si Shaquille O'Neal. A lot of people call it ring chasing. It's not ring chasing, it's just defining your legacy. If you can go somewhere else where you can get one, it'll be good. More power to LeBron if he can get with the team and try to get one more ring. At this point, when we talk about LeBron's legacy, right now we're just talking about extra credits. The handle. And here's Shaq. If you're the Lakers, you don't want to give Iverson layups. Ayon kay Shaq, hindi siya naniniwalang ring chaser si LeBron. Para kay Shaq, may malaking pagkakaiba ang isang player na naghahabol lang ng championship at ang isang player na naniniwala pa rin na kaya niyang maging parte ng isang championship team. Sa tingin niya, hindi tumatakbo si LeBron papunta sa pinakamadaling daan. Sa halip, ginagamit niya ang natitirang taon ng kanyang karir para magkaroon pa ng pagkakataong manalo. At kung tutuusin, hindi rin naman garantiya ang championship kahit gaano kalakas ang roster. Kailangan pa rin ng chemistry, health at tamang timing. Pero habang pinag-uusapan natin ng pera, may isa pang comparison ang nag-viral online. At dito mo makikita kung gaano kalaki ang paglago ng NBA. Si AJ Daibancha, isa sa pinakamalaking prospect ng bagong henerasyon ngayon. Hindi pa siya nakakalaro kahit isang NBA game. Wala pang points, wala pang assist, wala pang rebounds. Pero ang rookie contract niya, mas malaki pa kaysa sa buong kinita ni LeBron James noong 4 na taon niya sa Miami Heat. Ganito ang projected rookie salary ni AJ. Season 1,
$14.75 million. Season 2, $15.46 million. Season 3, $16.22 million. At Season 4, $20.46 million. Samantalang si Lebron sa Miami ay kumita ng humigit kumulang $14.50 million, $16.02 million, $17.55 million, at $19.7 million kada season. Ngayon, bago magsimula ang player comparison, hindi ito nangangahulugang mas magaling si AJ kaysa kay Lebron ha. Malayong malayo pa. Ang totoong mensahe ng comparison na ito ay kung gaano kalaki ang pagbabago ng NBA economy. Noong panahon ni Lebron sa Miami, 2 MVP, 2 NBA championship, 4 na finals. Isa sa pinakadominanting era sa basketball. Pero ngayon, isang rookie pa lang. Ganito na agad kalaki ang kontrata. Hindi dahil mas magaling ang rookie, kundi dahil napakalaki na ng NBA. Mas malalaking TV deals, mas malaking salary cap, mas maraming sponsors, mas maraming international fans, mas malaki ang revenues. At dahil doon, mas lumalaki rin ang sweldo ng bawat bagong henerasyon. Kung noon ay nangangarap ang mga rookies na kumita ng $10 milyong. Ngayon, normal na lang iyon mga idolo. Sa huli, 2 bagay ang malinaw mga idolo. Una, pinatunayan ni LeBron James na sa yugtong ito ng kanyang karir. Hindi na pera ang pangunahing motibasyon niya. Legacy na. At pangalawa, pinakita ng comparison kay AJ Daibansa kung gaano nakalayo ang narating ng NBA bilang negosyo. Mas mayaman ang liga, mas mataas ang salary cap, at mas malalaki ang kontrata kaysa dati. Pero isang tanong ang nananatili, sulit kaya ang halos $49 million na isinakripisyo ni Lebron kung ang kapalit nito ay championship number 5? Kung nagustuhan mo ang video, siguraduhin pindutin ng like button at subscribe sa channel para hindi ka mahuli sa mga latest NBA updates, trade news at basketball stories na siguradong magugustuhan mo. At ngayon, gusto kong marinig ang opinion mo. Makukuha ba ni LeBron James ang kanyang ika-5 NBA championship kasama ang Philadelphia 76ers? O masyadong malakas ang kompetisyon ngayong season? I-comment mo ang prediction mo sa baba. Maraming salamat sa panonood. Does it against the hand. Just make them play through your chest. Use your length. Keeps the dribble here the entire time. Oh, what a... Debonsa driving, hanging, and puts it. Once again played very well by Bell and forced. He had 35 and a half. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.